Sa ibang balita, dapat maregular na ang mga contractual na manggagawa bago matapos ang taon. Batay po yan sa draft order ng Department of Labor and Employment at nakatutok si JP Soriano. Bago matapos ang 2016, wala na raw ang contractualization at end of contract o ENDO sa mga manggagawa. Sa draft order kasi ng DOLE, obligado na ang mga service provider na gawing regular employee ang mga contractual worker na ipinasok nila sa iba't ibang kumpanya. Ibig sabihin, ang mga service provider na ang magsisilbing employer nila. Kaya naman ang mga contractual worker makatatanggap na rin ng mga benepisyo ng isang regular employee tulad ng 13th month pay, sick leave, separation at overtime pay. Kahit na outsource ka, your status as a regular employee will not be lost. Dahil yung service provider will become your employer, entitling you to all the benefits of a regular employee. Dagdag pa ni Bello, kapag nakumpleto na ang service agreement ng principal at service provider, obligado silang hanapan ng bagong papasukan ang kanilang mga empleyado. Problema ng service provider, hanapan siya. Within 3 months, hanapan siya. Kapag hindi, then separation pay yan. Pero ayon kay Bello, nakasaad daw sa batas na meron pang mga services na maaaring i-outsource gaya ng mga security guards, janitorial, seasonal workers at temporary at project-based gaya ng mga construction. Pinagdedebatihan pa raw nila ito sa DOLE at mga kumpanya hanggang ngayon. Ikinatuwa naman ng ilang contractual workers ang balita tungkol sa pagtatapos ng ENDO. Panahon na siguro at nararapat na rin dapat na mabigyan din kami ng mga prioridad bilang isang empleyado rin, sir, na nagkatrabaho din naman na maayos tulad ng regular employee. Hindi na kami maghanap pa ng iba, dito na lang kami sa agency namin. Kasi kung sakaling matutuloy yun, tuloy-tuloy na kami dito. Ipinagbabawal na rin ng DOLE ang subcontracting, kung saan kumukuha ng manggagawa sa ibang agency ang service provider para mapuna ng pangangailangan ng kanilang kliyenteng kumpanya. Para rin maiwasan ang mga fly-by-night service provider, itataas ng DOLE ang capital requirement para sa mga kontraktor sa 5 million pesos mula sa 3 million pesos. Wala pang bagong sagot ang Philippine Association of Legitimate Service Contractors o PALSCON kaugnay rito, pero nauna na nilang sinabi na handa silang makipagtulungan sa gobyerno. JP Soriano, nakatutok 24 oras.